Muling tumayo si Pung Ho, at inilagay ang espada sa kamay, at ganoon din ang kanyang kasama. Muli nilang inatake ang unang disipulo, ngunit patuloy silang minamaliit nito, itinuturing silang walang halaga na halos hindi niya makita. Isang sipa ang tumama sa mukha ng bandido, kasunod ng isa pa kay Pung Ho. Para lamang siyang naglalaro sa dalawang bandido. Ngunit ang pulang buhok ay naghihintay ng perpektong pagkakataon, ang sandali kung kailan ibababa ng disipulo ang kanyang depensa. Iyon ang kanilang tsansa. Habang nasa ere ang unang disipulo, nasa likuran na niya si Hian. Hawak ang espada sa kamay, nakatutok sa kanyang litid. Napansin ito ng kalaban at agad siyang lumundag paatras sa gitna ng hangin, naiwasan ang atake ni Hin, dahilan upang lumampas ito sa ilalim niya. Kahit nasa ere, nagawa niyang umiwas, isang nakababaliw na eksena. Mas naging malakas siya mula nang huli siyang makita ni Hin. Natagpuan ng unang disipulo ang sitwasyon na nakaaaliw. Kahit may maliit na hiwa sa kanyang litid, sinabi niyang ang isang miyembro ng Wudang sect na nakikipagtulungan sa mga bandido ay isang kahihiyan. Hindi na niya ito ibabalik sa muwang para imbestigahan, sa halip ay gagawin niyang libingan ang lugar na iyon. Nasa tabi na ng kalaban si Yung, ang kanyang espada ay humahati sa hangin, halos tinamaan ang ulo ng disipulo. Ngunit sa isang galaw lamang, naputol ng disipulo ang katawan ng kawawang lalaki sa dalawa, sinabihang lumayo dahil tapos na ang laro. Mabilis siyang sumugod kay Pung Ho. Napansin ng pulang buhok na nagbago ang poster ng disipulo, ganap na siyang iba ngayon. Ito ba ang tunay na lakas ng isang dalubhasang mandirigma mula sa Wudang sect? Ang kanyang espada ay umiikot ng napakabilis, na parabang nagkaroon siya ng maraming talam. At nang malapit na siyang pagpira-pirisuhin, inakala ni Pung Ho na iyon na ang katapusan. Ngunit biglang lumitaw ang dulo ng sibat ng matandang lalaki, eksaktong nasa tamang oras. Nagulat ang unang disipulo, alam niyang hindi niya magagawang umiwas o hindi tatamaan ang sibat. Sa sagupaan ng kanilang mga sandata, naitulak siya pabalik ng lakas ng banggaan. Nagsaya ang mga bandido sa pagdating ni Jeshan, at agad itong pumwesto sa pandalaban. Inutusan niya ang lahat na umurong dahil wala nang iba pang makakatalo sa unang disipulo. Napangiti ang kalaban. Sinabi niyang si Jianin ang dahilan kung bakit hindi nakabalik ang ibang miyembro ng Wang sect. Tinanong niya ang pangalan nito. Ipinakilala ni Jeshan ang kanyang sarili, at agad na nakilala ng batang lalaki ang pangalan niya. Ako si Zhong Haiyan, ang Chivalrous Sword, aniya. Ano ba itong ugali ng pagpapakilala sa mga kaaway? May kumpiyansa ang binata, tila natutuwa sa pagkikita nila ng matanda. Sinabi niyang dapat tandaan ni Jianin ang kanyang pangalan, dahil iyon na ang huling pangalang maririnig niya. Sa isang kakaibang ekspresyon, nagreklamo ang matanda na masyadong mahaba ang pangalan nito. Tinukso pa niya ito, sinasabing hindi naman siya mukhang kahanga-hanga. Nap-icon ang binata sa pangunguyam. Paano naglakas loob ang isang baliw na matanda na hamarang sa aking daan? Sigaw niya. Napagtanto ng matanda na malakas nga ito, ngunit madaling magalit. Inayos niya ang kanyang sibat, handang harapin ang isang kalabang patuloy pang lumalakas at mas nagiging agresibo. Matapos ang ilang palitan ng atake, alam niyang ito na ang eksaktong sandali na dapat niyang samantalahin. Kung hindi niya matatapos ang laban sa isang malakas na galaw, siya mismo ang mawawala sa mundong ito. Mabilis na sumugod ang binata, papalapit sa matanda, na sumalubong din sa kanyang pag-atake. Nagbanggaan ang kanilang mga espada, ito ang unang round. Napaatras ang matanda, napataas sa ere, at napansin ng matandang lalaki na may isang bagay na hindi nangyari gaya ng inaasahan. Nang tingnan niya ang binata, alam niyang hindi niya ito maaaring bigyan ng pagkakataong makahinga. Oras na para sa ikalawang round. Gamit ang kanyang eksplosibong sibat, inatake niya mismo ang kinatatayuan ni Zhong Haiyan. Napasigaw ang binata ngunit hindi pa rin niya binitiwan ang kanyang espada. Usok ang lumabas mula sa kanyang katawan, tila siya'y nasunog, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Nagsimula ang ikatlong round. Inilagay ng matanda ang lahat ng natitira niyang lakas sa kanyang susunod na atake. Ngunit biglang gumawa ng hindi inaasahang galaw si Zhong Haiyan, ginamit niya ang 8 trigram sword technique, isang nakamamatay na teknik na itinuturo lamang sa mga unang disipulo. Biglang sumugod si Hin papunta sa dalawa, lumilikha ng eksena na parang laban ni Chori at Rasengan,
habang si Sakura ay nanunood. Nang magtagpo ang dalawang mandirigma, isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Hindi pa malinaw kung sino ang nakatama kanino, ngunit sa sumunod na sandali, maririnig ang sigaw ng disipulo ng Wudang sect. Tinamaan siya sa maraming bahagi ng katawan, habang ang matanda naman ay dahan-daang bumagsak sa lupa. Kahit siya ay sugatan, alam niyang hindi naging epektibo ang kanyang atake, malubha ang sugat sa kanyang balikat at patuloy itong dumudugo. Sa lupa, muling lumapit ang unang disipulo, na may panunuyapang tinanong kung iyon na ba ang lahat ng kayang ibigay ng matanda. Mabilis namang gumamit si Jeshan ng kanyang sibat upang ipagtanggol ang sarili mula sa sunod-sunod na pag-atake. Inamin ni Jong Hayen na kamangha-mangha ang lakas ng matanda para sa kanyang edad. Hindi niya inasahan na makakayanan nitong tumagal ng ganito. Biglang sumigaw si Pung Ho at tumakbo papunta sa laban, ngunit pinigilan siya ni Hian. Sinabi nitong huwag siyang makialam, dahil baka lalo lamang lumala ang sitwasyon. Samantala, naiwaglit ni Jeshan ang isang patama ng espada, na muntik ng hamati sa kanyang buhok. Napangiti ang binata sa labanan. Mas matagal mong tinitiis, mas lalong lalala ang paghihirap mo. Sabi niya, baka sa kanyang mukha ang pagkabaliw. Alam ng matanda na hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili mula sa sunod-sunod na pag-atake. May isang natitirang paraan lamang upang makatakas sa sitwasyong ito. Pinanlakasan niya ang loob, pinaikot ang sibat, at tinarget ang leeg ng binata upang maitulak ito palayo. Nagtagumpay siya, nakaiwas si Jong Hayen sa pamamagitan ng isang backflip. Ngunit nagulat ito sa pagiging mapanganib ng ginawa ng matanda para lamang makakuha ng kaunting oras. Napangisi ang binata, matanda ka na, dapat alam mong dapat ka na lang mamatay ng tahimik, aniya, inuulit ang isang lumang kasabihan. Napakapangit na pananalita, halos kasing pangit ng mukha ng baliw na nagbitaw nito. Ngunit sa halip na sumuko, mas lumapit pa ang matanda. Ganoon din ang iniisip ko tungkol sayo, sagot niya, malamig ang tono ng kanyang boses. Bigla niyang ginamit ang sarili niyang dugo upang bulagin si Jong Hayen. Napapikit ang binata, sinubukang takpan ng isang mata upang hindi tamaan ng tumalsik na dugo. Ngunit lalo lamang siyang nagalit. Paano mo nagawang ihagis ang madumi mong dugo sa akin? Sigaw niya, galit na galit. Hawak ang kanyang espada, nagwala siya, walang direksyong sumugod sa matanda. Ito ang estratehiya ng matanda, isang hakbang paatras, upang makakuha ng dalawang hakbang pasulong. Mabilis na tumama ang sibat, direktang nakatutok sa puso ni Jong Hayen. Ang matanda, punong-puno ng puot, ay nais makita ang binata na patay. Ngunit biglang lumitaw ang mukha ni Sil. Sa hindi kapanipaniwalang bilis, pumagitna siya sa dalawang mandirigma. Hindi man lang napansin ng binata ang kanyang presensya, ang kanyang nagliliwanag na mga mata at espada ay nakatutok pa rin sa pangunahing tauhan, hanggang sa isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang espada na parang wala lang. Nagulat si Jeshan, agad na lumingon pabalik. Si Sil, may galit ngunit mukhang kaakit-akit pa rin, ay nagtanong, sinaktan ba ng taong ito si Lolo? Nag-flashback ng bahagya, si Sil, mag-isa sa bahay, habang bumubuhos ang ulan. Kinakausap niya ang sarili, sinasabing natatakot siya para sa kanyang lolo. Hanggang sa hindi na siya makatiis, tumalon siya mula sa kanyang tahanan at sumugod papunta sa kagubatan sa hindi kapani-paniwalang bilis. Tumatakbo siya sa ibabaw ng mga punong kahoy, sumisigaw, Lolo, bumalik tayo sa laban. Galit na galit si Jong Hayen sa pagiging madungisan ng dugo ng matanda. Nagpakawala siya ng isang atakeng punong-puno ng puot. Akala niyang natama na niya ang pangunahing tauhan, ngunit isang maliit na kamay ang nakahawak sa kanyang espada. Napamulagat ang dalawang mandirigma. Sinubukan ng binata na bawiin ang kanyang espada, ngunit hindi niya magawa. Samantala, sinamantala ng matanda ang pagkakataon upang itarak ang kanyang sibat. Ngunit sa huling saglit, nagawa ni Jong Hayen na umiwas. Dumausdes ang sibat mula sa mga daliri ng matanda. Dumaan ito sa gilid ni Jong Hayen nang hindi siya tinatamaan. Lalong nagngit-ngit ang binata, muling tumingin kay Jeshan. Nakahanda na ito sa kanyang susunod na pag-atake, ang Heaven and Earth Palm, 4th movement. Isang malakas na hampas ng palad ang tumama sa tiyan ng binata, kasabay nito ay tumama ang sibat sa isang malaking bato, nagdulot ng pagsabog ng chi.
Ginamit ni Jeshan ang lightning rear strike technique, dahilan upang tumilapon si Jong Hyan papunta sa isang puno. Malayo ang itinapon ng kanyang espada. Hindi niya kailanman inasahan na ang isang retiradong matanda ay may ganito kalaking internal chi. Sumigaw si Jeshan sa mga bandido, ano pang hinihintay ninyo? Ititigil nyo na lang ba sa panunood? Tulungan ninyo ako o gusto ni Ong samantalahin ang sitwasyong ito. Naunawaan ni Pung Ho ang nais iparating ng matanda. Mga mamamana, maghanda, sigaw niya. Itinaas ng mga bandido ang kanilang mga pana at agad na pinaputok ang mga palaso kay Jong Hyen. Nagpumilit ang binata na umiwas, gumugulong, tumatakbo sa gilid, sinusubukang takasan ang bumabagsak na ulan ng mga palaso. Ngunit pagod na siya, sugatan pa mula sa huling atake ng pangunahing tauhan. Napansin ni Hyan na ginagamit ni Jong Hyen ang mga rolling techniques na madalas ituring na kaiyahiyan ng mga dalubhasang mandirigma. Ito na ang kanilang pagkakataon upang talunin siya. Agad siyang sumigaw na huwag hayaang makatakas ito, at umatake ang lahat. Sabay-sabay na sumugod ang mga bandido. Mag-isa at sugatan, napaisip si Jong Hyen, paano nauwi sa ganito ang lahat? Isa sa 4 na espada ng wudang, pinahiya ng isang grupo ng mga insekto. Nang mapansin niya si Sil mula sa malayo, may isang tanong na biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang batang iyon ba ay isang ganap na martial artist na gumamit ng rejuvenation technique? Habang mahimbing na natutulog si Sil sa likod ng kanyang lolo, na puno ng pagsisisi ang matanda. Iniisip niya na dapat ay tinapos na niya agad ang mga bandido at umalis. Ngunit sa huli, ang kanyang kaiabangan ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Si Sanggo ang tumapos sa unang disipulo. Itinarak ang espada sa kanyang katawan. Napasigaw ito sa sakit, lumuluha habang iniisip kung gaano kasakit ang lahat. Nang inag ang kanyang boses habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay, habang ang isang espada ay nakalutang ilang pulgada mula sa kanyang leeg. Isang matinis na sigaw ang umalangaw sa kagubatan, at pagkatapos, natapos ang lahat. Dumating ang umaga sa bahay ng matanda. Nakatingin siya kay Sil, na mahimbing pa ring natutulog. Kahit sa pagtulog, nakalabas pa ang kanyang dila, bakas ang pagod mula sa labanan. Si Pung Ho, kasama si Hyan, ay abala sa pagbibenda ng sugat ng matanda. Habang ginagawa nila ito, hindi nila maiwasang mapatingin sa bata. Namangha sila sa kanyang presensya. Okay ka lang ba, tanda? Tanong ng pulang buhok. Wala ito, kumpara sa sakit na tiniis ko sa buong buhay ko, sagot ng matanda. Tinanong din siya ng matanda kung kumusta ang sugat nito. Sumagot si Pung Ho na wala namang panganib sa buhay niya, pero, hindi na magagamit ng matanda ang sibat gamit ang 2 kamay. Napaiyak si Hyan, humihingi ng tawad sa matanda, ngunit pinigilan siya nito. Hindi ito ang oras para mag-alala tungkol sa akin. Isa sa 4 na espada ng wudang ang nawala, siguradong mas malalakas na mga mandirigma ang darating para maghayganti. Papalapit na ang taglamig, kaya nagbabala si Jeshan. Kung gusto niyong mabuhay, umalis na kayo sa bundok bago bumalik ang tagsibol. Desperado si Pung Ho. Saan naman tayo pupunta? Ang grupo natin ay masyadong malaki. Napailing ang matanda. Anong klaseng bandido ka ba? Anya, nakakunot ang noo. Hindi tayo nagnanakaw mula sa mga inosenteng mamamayan, at pinaghahatian natin ang lahat ng ating ninanakaw. Ipinaliwanag niya na wala silang dapat ipag-alala, kailangan lang nilang gawin ang huling trabaho at umalis bago matapos ang taglamig. Napangiti si Hyan sa ideya. Sasama ka ba sa amin, tanda? Galit na tumingin ang matanda sa kanya. Gusto mong gawing magnanakaw ang isang matandang tulad ko. Ngunit may punto sila, kailangan niya ng pera, lalo na ngayong kailangan niyang maghanap ng bagong tirahan para kay Sil. Sa tabi niya, mahimbing pa ring naghihilik ang bata. Nagsimulang maglaro sa kanyang isip ang ideya ng pagnanakaw, pero hindi ng kahit sino. Paano kung pagnakawan namin ang mga tiwaling opisyal na nagnanakaw rin sa mga tao? Nagbigay ito ng sigla sa grupo, ngunit sa ngayon, napagpasyahan nilang magpahinga muna. Pinayuhan nila ang matanda na uminom ng gamot at magpagaling. Kinagabihan, nakabitin ng bahagya sa lupa ang sibat ng matanda, nakaharap dito ang isang espada. Alam niyang wala na siyang ibang paraan, hindi na niya ito magagamit ng tama gamit ang 2 kamay. Bagamat ito ay isang pamanang relikya ng kanilang pamilya, mas mahalaga kay Sil ang kanyang proteksyon.
Pumikit siya, huminga ng malalim, at pabulong na humingi ng tawad sa kanyang mga ninuno. Naway maunawaan ninyo ang aking desisyon at pagpalain ako sa aking susunod na landas. Itinaas niya ang espada, humingi ng tawad sa kasalanang gagawin niya laban sa Lu family relic, at sa isang iglap, sinibak niya ang sibat sa dalawa. Pagbagsak nito sa lupa, napatingin siya. 2 piraso ng kanyang dating sandata ang nakalatag sa harapan niya. Akala ko'y bakal ang katawan nito, ngunit kung ganoon, hindi sana ito naputol ng ganito kadali. Kinuha niya ang kalahating bahagi ng sibat gamit ang kanyang natitirang malakas na kamay. Ginawa niya ang ilang galaw at napagtanto niyang kaya pa rin niyang gamitin ito gamit ang isang kamay. Sa ganitong paraan, maaari niyang putulin ang kabilang dulo at ibigay ito kay Seal bilang isang sibat na pambansang pagsasanay. Habang masusing tinitingnan ng sibat, may napansin siya sa loob nito. Isang balumbon ng pergamino. Maingat niya itong hinugot at binasa, at ang kanyang nabasa ay labis na ikinagulat niya. Pagkalipas ng 200 taon, masisira ang ating mana, at ang ating pamilya ay haharap sa matinding krisis. Habang unti-unting ini-unroll ang pergamino, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Isang matagal nang nawalang pamamaraan ng labanan, Annihilating Wind Spear. Ito mismo ang teknikang nagbigay sa Lu family ng titulong pinakamahusay na mga mandirigmang gumagamit ng sibat sa buong Jiangho. Matagal na itong nakatago sa sibat na ginagamit niya, at wala ni isa sa kanilang pamilya ang nakakaalam ng lihim na ito. Maliban na lang, siguro, kung may nakabasa na ng isang manhwa. Ayon sa kasulatan, ang teknikang ito ay nilikha ng isang lalaking nagngangalang Luanfo, isang maalamat na mandirigma mula sa L family. Noon, siya ay kilala bilang Spear Demon, isang walang talong mandirigma na walang ibang katunggali maliban sa Blade King at Sword Emperor. Oo, at least, iyon ang kanyang inakala. Hanggang sa isang araw, nang malapit na siyang bawian ng buhay dahil sa isang matinding sugat dulot ng isang pagtataksil. Ang mga umatake sa kanya ay mula sa Tianhu sa kanluran, na tinatawag ang kanilang sarili bilang Great Celestial Cult. Kahit na nagsanib puwersa ang 3 pinakamalalakas na mandirigma noon, umalis pa rin silang sugatan at halos walang laban. Dahil dito, natakot si Luanfo na mamatay at iwan ang mundo sa kamay ng mga misteryosong kultong ito. Binabasa ang mga ito, naalala ng matanda ang kanyang narinig noon. Ang Tianhu ay isang ligaw na lupain, katulad ng Miriam, ngunit para mapantayan ang lakas ng kanyang ninuno. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Naalala rin niya ang sinabi ng Empress, pumunta siya sa kanluran upang tuklasin ang tungkol sa kanyang mga magulang. Bago siya umalis, isinagawa niya ang ritual ng pagre-retiro upang mawala ang takot na baka hindi na siya makabalik. Ano nga ba talaga ang nandun sa Tianhu? Pagkatapos ng isang matinding labanan laban sa mga cultistang iyon, natamo ni Spear Demon ang kaliwanagan at tuluyang nabuo ang Annihilating Wind Spear technique. Ngunit dahil patuloy siyang hinuhuli ng kanyang mga kalaban, kinailangan niyang ipasa ang teknikang ito sa kanyang mga inapo upang magamit sa isang matinding krisis. Ang sinumang magbabasa ng kasulatang ito ay makakatanggap ng kanyang patnubay upang matiyak ang kaligtasan ng Lu family. Napangiti ng bahagya ang matanda. Krisis nga talaga ang hinaharap ng pamilya natin ngayon, bulong niya sa kanyang sarili. Pero ano ang dapat niyang gawin? Matanda na siya upang matutunan ang isang bagong estilo ng pakikipaglaban. Isa na lang ang kamay na maaari niyang gamitin, kaya hindi na niya magamit ng maayos ang isang sibat. Biglang lumapit si Seal, tinatawag siya. Inilagay niya ang kamay sa balikat ng bata at tumingin dito. Tumakbo ito patungo sa kanya, sigaw ng sigaw na gutom na siya. Sa kabila ng maagang paggising, tumatakbo siya ng mabilis, dala pa rin ang bamboo staff na ginawa ng kanyang lolo para sa kanya. Mahal na mahal niya ang kawayan na iyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ng matanda ang totoo. Ang huling natitirang lihim ng kanilang pamilya ay hindi para sa kanya, kundi para kay Seal. Binuhat niya ang bata sa kanyang mga bisig at tinanong, gusto mo ba ng karne? Agad na sumagot si Seal na oo habang bakas sa kanyang mukha ang saya. Ang eksena ay lumipat sa isang walang lamang mangkok, kasabay ng isang malakas na tunog ng sobrang pagkabusog. Nakangiti ang matanda habang pinagmamasdan si Seal na mukhang antok na antok. Ngunit bago pa siya makatulog, tinanong siya ng matanda kung gusto niyang maglaro upang matulungan ang tiyan niyang matunawan.
Agad namang nagliwanag ang mukha ni Sil sa tuwa at agad siyang pumayag. Inabot sa kanya ng matanda ang isang kawayan at sinabihan siyang sumunod. Medyo naguluhan siya noong una, ngunit may dahilan ang matanda, simula ngayon, seseryosohin na niya ang pagsasanay kay Sil. Alam niyang kailangan niyang maging mahigpit, kahit hindi pa ito naiintindihan ng bata. Balang araw, malalaman din ni Sil na ang lahat ng ito ay para sa kanyang kaligtasan. Sa labas ng bahay, tinawag ni Sil ang kanyang lolo upang lumabas na rin. Tinanong siya ng matanda kung matagal na ba niyang pinapanood ang kanyang pagsasanay gamit ang sibat. Tumango si Sil ng may kumpiyansa. Humawak ang matanda ng isang maliit na sanga at ngumiti. Subukan mong gayahin ako, sabi niya. Gamitin mo ang kawayan. Ngunit bago pa siya makapaghanda, agad na inihampas ni Sil ang kawayan ng may kahangahangang lakas. Napatigil ang matanda sa gulat. Wala pang isang segundo, umatake na muli si Sil, isang malakas na hampas ang dumiretso sa mukha niya. Aba, teka lang, hindi pa ako handa, sigaw ng matanda. Mabilis niyang ginamit ang kanyang chi upang palakasin ang hawak niyang sanga at salagin ang palo ni Sil. Kahit ginamit niya ang pagpapalakas na teknik, dama pa rin niya ang bigat ng bawat atake ng bata. Hindi nagpatinag si Sil, sa halip, bumilis pa ang kanyang mga galaw. Bagalan mo naman, reklamo ng matanda, ngunit ngumiti lamang si Sil habang sumasang-ayon sa kanya. At sa kanya mas pinagbilis ang kanyang pag-atake. Sa desperasyon, napasigaw ang matanda, gusto mo ba talagang talunin ako? Natawa si Sil, nag-e-enjoy lang po ako, lolo. Sa isang malakas na pagtalon, lumipad si Sil sa ere. Hindi nagdalawang isip ang matanda, tumalon din siya upang habulin ito. Nahawakan niya ang paa ng bata, ngunit sa parehong sandali, ginamit ni Sil ang kamay ng matanda bilang sandalan at itinulak ang sarili pataas, lalo pang tumataas sa ere. Nanlaki ang mata ng matanda sa pagkagulat. Ang galaw na iyon, ang cloud step technique ng udang. Perpektong nagawa ni Sil ang isang teknik na bihirang makuha kahit ng pinakamagagaling na mandirigma. Walang duda, siya ay isang henyo. Dama po si Sil sa bubungan ng bahay, nakangiti at nakalabas pa ang dila. Niloloko mo lang ba ako? Sigaw ng matanda mula sa ibaba. Sige, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Gamit ang bilis na katumbas ng sa bata, bigla siyang lumitaw sa likuran ni Sil. Nagulat ang bata, ngunit bago pa siya mahuli ng matanda, bigla itong naglaho. Isang after image lang pala iyon. Nasa likod na pala ng matanda si Sil. Sinimula ng isang matinding habulan sa bubungan. Gusto lang talagang mahuli ng matanda ang bata, ngunit masyado itong nag-e-enjoy sa pang-aasar. Mahuli mo ako kung kaya mo, lolo. Sigaw ni Sil. Ang sumunod na eksena ay ipinakita ang matandang nakahiga sa lupa, lupaypay. Lumapit si Sil, nakangiti. Natalo kita, sabi niya ng may kasiyahan. Napabuntong hininga ang matanda. Pagod na ako, mamamatay na yata ako. Napakunot noo si Sil at bahagyang nag-alala. Hinding-hindi na ako makakagalaw, Sil, mag-isa ka nang mabubuhay mula ngayon. Napahinto si Sil, tinatitigan siya. At bigla na lang itong nanahimik. Lolo, tinawag niya, marahang tinapik ang kanyang mukha. Wala pa ring sagot. Dito na siya kinabahan. Sinimulan niyang sampilan ang matanda, ng malakas. Damyugo ang ilong nito, ngunit hindi pa rin ito gumalaw. Nangamba si Sil at hindi alam ang gagawin. Sumigaw siya ng malakas habang tinatawag ang kanyang lolo, halos mangiyak-ngiyak na sa takot. Ang totoo, gising na gising ang matanda. Nagkukunwari lang siya bilang paraan upang disiplinahin si Sil. Alam niyang kung hindi niya ito magagabayan ngayon, baka masaktan niya ang kanyang sarili o ang ibang tao balang araw. Kailangan niyang tulungan ang apo niyang gamitin ng tama ang kanyang talento. Sa huli, bahagyang umungol ang matanda, habang tinatawag ang pangalan ni Sil. Nanlaki ang mata ng bata at kanyang nasabi na buhay ka pa. Baka, mabuhay pa ako, mahina nitong sagot, kunwari naghihingalo. Pero, kung susunod ka sa akin, baka hindi pa ako mamatay. Tumango si Sil ng mabilis, sumang-ayon sa gusto ng kanyang lolo. Napangiti ang matanda sa sarili, dahil tagumpay siya sa kanyang plano.